Feeling ko may member ng PDP na hindi nila feel si Attorney Vic, 'di ba nagka-tsismis before between Attorney Vic and one PDP. Alam niyo po, ang politika po, politics is addition, not subtraction. Kung meron kayong mga hindi pagkakasunduan, 'di ba? Sama lang. Dapat yung mga PDP maging aggressive din sila sa mga issue ng BICAM. Hindi yung nakadepende lang kay Tatay Digong. Alam mo, Miss Lay, isa lang yung BICAM eh. Hindi nyo ba nakikita? Baka may mga kanya-kanya silang dala. Ang tanong, may nagtanong ba sa kanila sa BICAM? Hindi naman po sila, wala po silang resources na pwede silang magsalita kahit na kinukukunin ng ABS-CBN. Pwede silang manawagan ng mga presscon. Alam niyo po ba yung yung debate ng GMA? By invitation lang po yun. Hindi po lahat ng kandidato yun po pwede ron. Katulad niyan, saan yun bakit tayo maghanap sa mga kandidato? Ang gusto ko lang, eto lang po, very practical ako eh. Hindi po, yung mga kandidato ng kalaban, di naman natin pinaghahanapan yan. Pero iboboto yan ng kalaban natin. No? Iboboto yan straight ng mga kalaban natin. Pero tayo, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Minsan, mahirap din yung sobrang matalino. Pinagdududahan natin mismo yung ating kandidato na to ni Tatay Digong. Boboto na to kay VP Sara Duterte. Paulit-ulit po ako, sa ibang pagkakataon, pwede yan. Sa ibang time na, teka muna, mamimili ko yung mga magagaling lang ang gusto ko para maglabo-labo sila dun. Nakasalang po yung impeachment ni VP Sara. May impeachment po si VP Sara, ang kinakailangan po natin, no? Ngayon, boto, tao na boboto pabor kay VP Sara. At tinitiyak ko, yung partido ng tatay niya, boboto yan para kay VP Sara. Yung gusto nyong iboto dahil magaling, mahusay, hindi tayo sigurado dyan. Sa apat po na naipanalo ng PDP laban na kandidato, buhat po nung anong tawag dyan, yung nawala na si Tatay Digong. May apat na natira, apat. Si Robin, Batogo, tsaka si Tolentino. Isa lang po ang bumaliktad, 'di ba? Kaya ako, mas malaki yung chance na hindi bumaliktad yung lalo na tong mga to na relatively unknown po sila sa politika. Ang magpapanalo sa kanila yung Duterte vote. Botohan po kasi halimbawa po, lagi nilang kinakasangkapan si Philip Salvador para hindi tayo mag-straight eh. Halimbawa po, nanalo si Philip Salvador, masasaktan po ba kayo? Pag hindi po nanalo si Philip Salvador, mananalo si Bong Revilla, mananalo si Lito Lapid, mananalo si Manny Pacquiao. Yun po yun eh, di ba? Strategic po yun. Kinakailangan may artista rin, pantapat doon sa mga artista ng kabila. Titignan nyo po yun eh. Hindi po lahat panay magagaling lang. Kung magagaling lang, di talo tayo. Puta pa, kaya tayong talunin ng artista. Dapat meron din tagahatak sa mga artista. Yung mga sikat din. Kaya tayo, tinuturuan tayong mag-isip na wag natin iboto lahat kasi magagaling lang iboto natin. Eh yung kalaban natin, di naman ganun. Iboto natin straight kasi wala sila. Bihira nag-iisip sa kanila. Eh di sa atin din, iboto rin natin straight din. Pag nanalo po yan lahat yung kandidato ni Tatay Digong, hindi na po ma-impeach si VP Sara kasi ang kinakailangan po nating kandidaang senador para hindi ma-impeach, 7.
7 po. Isa lang ang natira eh. At least 6 ang maipasok natin. Hindi na baka may bumaliktad pa. Di gawin na nating 8 o 9. Si Epe, supporter na talaga yan ni PRRD since 2016, JCC. Banana Q vendors, lahat PDP. Bulag din po ang mga senador, ilan lang ang pumanig sa bayan. Boss Buds, bakit ang alinlangan pang iba nating supporters ni PRRD? Dapat kahit sino. Alam nyo kung bakit alanganin? Ang dami pong vlogger ni nagpapakilalang supporter sila, pero nagsasabi po ng mismong ganyan. Sa totoo lang po, mga sikat na vlogger to mga to. Bakit nyo iboboto yung straight? Siyempre, mamimili tayo. Hindi po nila naisip, kailangan natin ng boto. Boto ni BP Sara. Mas importante sa kanila yung masunod yung ano nila, yung magaling sila mag-isip. Kaya dapat masunod yung, ang ganda kasi pakinggan nun eh, di ba? Mamili tayo. Kahit na hindi ka partido natin, kung sa tingin natin eh, karapat dapat iboto natin. Hindi po yan ang labanan ngayon. Ang labanan po ngayon, lahat ginagawa ng kalaban natin para ma-eliminate yung mga Duterte. Kaya nga walang humpay yung investigasyon nila. Akala nila nakakasira sa mga Duterte investigasyon nila. Di ba? Karamihan ng mga kalyado ni Tatay Digo noon, karamihan bumaliktad na. Same with me, Sir Buds. Hindi ako botante pero matalino sa ABR. Tama, nilockdown nila si Epi, gusto nila si Vic ang lang yung boto. Divide and conquer ang tactics ng kabila. Takot sila sa 12-0 kaya sinisiraan nila mahina sa PDP. Kahit na anong gusto natin, it's the majority vote choice. Tayo nga yung majority. Baka hindi nyo pa po nare-realize, no? Tayo yung majority. Yung Duterte supporters ang majority. Naniniwala kayo na sila majority, si BBM? Talaga naniniwala kayo na sila ang majority? Tayo po ang majority. Kaya nga, ganyan yung hatak nila sa atin. Huwag nyong iboto yan lahat. Kinakailangan yung magaling kahit taga-kabila, iboto nyo. Putya. Pag ako, okay naman ako riyan. Kaya lang, tapos aangal kayo, bakit nagpapatuloy ito? Binoboto nyo yung mga kalaban natin. Di ba? Nadala na nga tayo sana, binoto natin si Marcos. Hindi pala solid. Di ba yan yung pagsisisi ni BP Sara, humingi siya ng tawad sa KOJC, humingi siya ng tawad sa mga taga Mindanao. Kasi siya nagpanalo dun eh. Kahit naman si Amy Marcos, aminado. Ayaw ba natin matanggap na tayo yung majority? Mga Duterte supporters ang majority ngayon sa Pilipinas. Kung ma-shift lang natin na yung majority ay ang problema sa tayo nga majority pero hindi tayo naniniwala na dapat iboto straight PDP laban. Gusto nung mga pinaniniwalaan nating mga vloggers na wag nating iboto to kasi may gusto silang mamili tayo ng magagaling sa kabila. Magagaling pala sila, bakit nila pinili si BBM? Magaling sila, pwedeng magaling sila. Pero ano yung prinsipyo nila? Ang question ninyo, prinsipyo. Tandaan nyo, tumakbo sila dyan, biyak na yung Duterte, Marcos. Ang pagpipilian nyo, kanino ko kakampi? Kay Duterte o kay Marcos? Pinili pa rin nila si Marcos. Kahit na sila gaano kagaling, pero pinili pa rin nila si Marcos, may question sa ating pagkatao. Di ba? May question sa kanilang pagkatao. Kasi pinili nila yung hindi nakarapat dapat kampihan ngayon. It's better safe than sorry.
Vote straight PDP laban with Attorney Vic. Wag nang maging bobo mga Pilipino, maging matalino naman paminsan-minsan. Good point po, Boss Buds. Thumbs up. Dan as always po. Solid Duterte kami. Tama, agree, Boss Buds, sa idea mo. Vote straight na tayo sa PDP, guys. Totoo yan na talagang may nangangampanya po na wag tayong bumoto ng straight. At yan, mas sikat na vlogger, mas magaling sa akin na vlogger, kaya kayo naniniwala. Eh, sino ba naman ako? Puta, hindi nga ako imbitado dun dahil talagang mga maglulupa lang. Pero ito, pangangatawanan ko to at magiging proud ako. Matalo man yung mga binoto kong straight PDP laban, proud pa rin ako na pinaglabang ko si BP Sara. Ang boto po, ano yung sinabi ni Baste? May maganda sinabi si Baste. Ang boto sa PDP laban ay boto laban dito sa gobyernong ito. Eh putya, ayaw nyo na nga sa gobyernong ito eh. Tapos gusto nyo pang samahan, gusto nyo pang kumuha kayo ng kandidato doon. Di ba? Correct, support PDP, BP Sara support. They are all garbage, BBM slate. Yun na ipapaliwanag ko sa mga kinakampanya. Kailangan pala natin ay number sa Senado para hindi ma-impeach si BP. Dati kasi sabi po gusto ko attorney para makalaban. Numero po muna. Kasi imagine niyo wala sila nilalabas na presidential survey, di ba? Kasi si BP Sara pa rin na number 1 sa presidential survey. Di ba? Mananalo po si BP Sara kaya ginagawa po nila yung lahat ng magagawa nila para hindi makatakbo. Pag na-impeach po si BP Sara, hindi na po siya makakatakbo. I completely understand you, Kuya Buds, pero may kanya-kanya tayong opinion. Wala naman pong problema. Hindi ko naman po sinasagkaan yung opinion nyo. Ako po, nagsasalita ko rito sa vlog ko ng mga paniniwala ko lahat. Hindi ko po sinabi na paniwalaan nyo po ako. Maniwala kayo. Kaya nga pinapapasok ko yung yung mga alam kong mga kalaban natin sa paniniwala, mga loyalista, mga dilawan, kakamping. Okay ako riyan. Market of idea yan. Alam niyo, hindi po ako natatakot na hindi po ako katulad ng kontra pala kita, bet ka pa narito. Hindi po ganoon. Ano lang, may opinion kayo, may opinion ako. Freedom of speech is not absolute. It is within the bound of the law. Yan ang palusot ng HOR sa mga vloggers na ipapatawag nila. Pero kayang durugin ng mga yan. Kilay pala ni Joy yan. Yari na sila. Tama naman yun. Pero ako, tingin ko talaga dyan, pabaliktad eh. Pasulong na po yung buong sa pangunguna po ng US. Sinusulong na nila ngayon yung free market ng ideas. Di magbalitaktakan kayo dyan. Community, may nagtama sa akin kanina eh. Community guidelines ba? O ano man yun. Kunwari, nag-fake news ka. Babanatan ka nung hindi totoo yan. May nakikita ako ng ganun sa X eh. Boss Buds, ano ang law gagawin nila sa mga vloggers? Wala po malinaw eh. Sabi ko nga, meron ng law na fake news, meron ng cyber libel, di ba? Kadalasan po dito, yan yung problema ng mga to eh. Kasi wala naman akong nabasa na yung sulat. Di ba yan yung sinasabi ni BP Sara? Kaya hindi siya umaten kasi wala naman kayong sinasite na law na magiging resource person ako. O yan, ako tingin ko yan talaga yung purpose. Takutin para hindi sila duduro-duro. Hindi. Iba po yung mga social media ngayon eh. Iba po. Mas matatalino. Real talk po, mas matatalino po mga vloggers ngayon. Kaysa yung unang batch na pinatawag ninyo.